Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Si Jesus. Siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang Diyos. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Pagkat siyang makapangyarihang Diyos. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Pagkat siyang makapangyarihang Diyos. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Pagkat siyang makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang 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 Diyos. Good morning, Jesus! Good Good morning. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sige po, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay manalangin. Tawagin natin si Pastor Fred. Amen. Let's bow down our heads. Dakila naming Ama, Diyos namin na mapagmahal, hindi kami lahat pinababayaan. Yes, Lord. At ang aming mga pangailangan. Ikaw ang nagsusupply and we are dependent on you in every areas of our life. So sa umagang ito, itinataas namin ang iyong pangalan.
to glorify your holy name with all the revelation and illumination that you're giving us this morning. Salamat po, Panginoon. Mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Binabati po namin ang buong pamilya ng Comfy. Comfy North, East, West, and South, at lalong-lalo na po yung mga nasa online na ating mga kababayan na mga kapatiran na nasa ibang bansa, at sa ating mga Metro Manila outreaches at lahat-lahat po ng outreaches sa probinsya. Kayo po ay lahat ignabati namin, lalong-lalo na yung mga supporter natin, tithes and mga naniniwala sa ganitong gawain. Sige po. Basahin mo natin ng memory verse of the week. Ang sabi po ay Romans 8:6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sa Tagalog po, sa mga taga-Roma, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Alam mo doon sa isang dictionary ang sabi, yung Romans 8:1, There's no more condemnation. now that you have been justified, Yes. hindi na nasusunod ang hilig ng laman na naghahatid ng kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan, life and peace Kaya, awitin with na. our new Master. Tamang-tama itong aawitin natin ngayon bilang pagsamba sa Panginoon, bilang panimula sa ating pag-aaral sa umagang ito. Lord, I am natin, hindi natin kaya yan yung sa pagsunod sa Espiritu. Kung talaga ang Espiritu ay hindi ka filled by the Holy Spirit and the Holy Spirit is not in you, hindi mo kaya yan mga kapatid. Kaya let us sing, Lord, I am nothing. Lord, I am nothing without you. Teach me, O Lord, to do your will, for you are my hope. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon yan ang susi, mga kapatid. Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, lahat ng ang ating buhay. Sa umaga pa lang si Lord na unahin na natin. Yan. So, ang upright entering the presence of God is through songs. Amen. We invite the presence of God through our worship, to our praise and worship. Ngayon po, ang ating pong pagpapatuloy sa ating topic na justification, ang sabing ganun po dun sa aming intro the people who were justified by the Lord is not exempt on the final judgment. Mga kapatid, meron pang final judgment. Kaya ito pong ating mga pag-aaralan ngayon ay
matutungo tayo ngayon sa ano ba ang gagawin ng mga justified Christians para ma-maintain. Kaya ang title po namin is Endurance to Keep Justification. Yan. Yung anong endurance? Pananatili. Pananatili. Oo, yun na nga. The final judgment is Mamaya-maya, yan Oo, natin is maya-maya. another of the central themes of the Bible and a great foundational truth of the Christian faith. Kaya kaya nga dun sa 1 Corinthians 15:19, kung ang inaakala mo ang buhay ay panglupa lamang, ikaw na ang pinakakawawa. Meron pa mga kapatid, after the justification, kaya nga yung doctrine na once saved, once saved, you are saved. Hindi po kwan yun. Ang ating pong doctrine is, I am saved, I am being saved, and I hope to be saved. Kaya napakaganda niyan. Justice is not done perfectly here on earth. We are proclaimed justified, that is, we are not guilty and we are acquitted when we believe and accepted our Lord Jesus Christ. But but God's word speaks over and over again of that great day of Yahweh. Ito po yung last days na tinatawag. So, that last day is when God's people will be rewarded and blessed beyond measure. Yan po ang mga yung mga nanatili, yung mga justified people na nanatili na nasa presensya at grasya ng Panginoon ay makakatanggap ng sobra-sobrang pagpapala. And when God's enemies naman and those who have lived unrighteous lives will be definitely punished. Hindi po nagkakabula ang Biblia. Kapag kalihis po tayo sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, yung mga ginagawa natin, wag po nating pangatwiranan, mga kapatid. Talagang totoo po. There is a final punishment. So, for our next lesson, ito nga po ay take up natin ito pong endurance, how to, yung pananatili o yung, yun ang, hindi ko makuha yung... Panghahawakan ng pagiging... Oo, yung kung paano mo makikip yung justification at ano ang basis of justification dito sa Christians, basis of judgment for Christian. Ano po ang magiging basis at consequences of judgment. Bago ko tawagin si Pastor Fred, natutuwa po ako dito sa isang awitin ng mundo. Kapag ka ito po ay pinaniwalaan, nanalo po itong awitin nato ng mga Grammy Award at talaga namang isa sa napakasikat na awitin na marami po, kahit na yung boss ko dati, sabi gano'n niya, Nilda, totoo bang may langit at impyerno? Yung totoo ba yung impyerno? Sabing gano'n niya. O, ito yung kay John Lennon na Imagine. Na nyo ba yun? Sabi gano'n, Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Wow, galing. Yan si John Lennon, di ba? Imagine walang heaven, wala raw hell. O paano kung meron? Kaya nga sabi, imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, no religion too. Imagine all the people living life in peace. O yan. Ayan. Kapag kaganyan na ang paniniwala mo, ngayon siguro si John Lennon nalaman niya na may heaven and hell. Di ba? Ngayon alam niya na. Ito po ay na-inspired ako doon sa isang napanood ko. Sabi niya, totoo, hindi ba? Ngayon, alam niya na. Napakaganda. Ngayon pa lang, pag-aralan na natin tong heaven and hell. Di ba? Yun po yung mga susunod naming mga topic. Pero for the meantime, tawagin ko muna si Pastor Fred. Ano ba itong gagawin ng mga Kristiyano, yung mga justified Christians, to keep our justification or to keep our salvation. Sige. Okay, Pastor Fred. review muna tayo, ha? Teka, basahin muna natin ng word, Pastor Fred, napabilis ako. Mamaya na tayo, baka tayo mabala sa review. Sige, Kasi bago review ka tayo muna. mag-exam, kailangan nagre-review muna tayo para maunawaan natin, baka ito ang ibibigay sa exam, hindi yung susunod, ha?
In justification, it is the act of God declaring man free from guilt, acceptable to Him, and counting him righteous o pagiging matuwid. Ito po ay binubuo ng karakter ng Panginoon with a view of manifestation. Kailangan makita to. Through Christ as propitiation, satisfaction with His blood. Walang ibang handog na katanggap-tanggap sa Panginoon without blemish. This is the only sacrifice acceptable to Him called propitiation. Sa Romans 3:25, yung sacrifice na ipinresent ay kay Jesus Christ through the shedding of the blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, hindi ating righteousness. And because of His forbearance, He had left the sin committed beforehand and unpunished. Hinayaan na hindi magkaroon muna ng judgment dahil i-declare niya na tayong lahat ay not guilty. Anong tayo? Guilty ba tayo o not guilty? Okay. Romans 3:26, ang justifier sa atin, ang nag-declare sa atin, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng put it to me. Ako na. Sa akin mo na Basahin ibigay. natin sa Tagalog. Pastor, maganda po kasi Sige. sa Tagalog. Romans 3, magmula po sa 25 and then 26. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawaan ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ng mga kasalanang nagawa ng tao. Ngunit ngayon, pinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuring niyang matuwid ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Ngunit ngayon, iyon ang Ngunit pinakano. ngayon, yes. So justification brings legal and formal acquittal from guilt by God as judge, pronouncing sinners as righteous who believe in Christ Jesus. El palio del juez es inapelable. Kung ano ang declaration o ang hatol ng Diyos cannot be appealed. He is the Supreme Court. ¿Entiendes, señoritas, señoritas? Sí. Gracias. Okay. Romans 3:24, being justified is the present continuous tense indicating the constant process of justification in succession of those who believe. Yan. Basahin Sa mo na Tagalog. Tagalog. Sige. Romans 3:24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Present tense ito. Okay. Yeah, always present tense in Ayun, justification. Ito po yung sanctification of born-again Christians is positional, experiential, and glorification. Yung sinasabi ni sister kanina na I'm saved, I'm being saved, and I hope to be saved. Saved. The propitiation for offering an acceptable to God, perfect, unblemished sacrifice. Kaya maliwanag na yung ating teachings dati at wala nang magtatanong pa. Kung meron gustong magtanong, tanong niyo kay, sige. Lord. Tanong nyo kay Lord. Sa Bible po tayo. Yan. Basahin na natin ang ating scripture. Ating pong scripture. Revelations Ito po ay scripture sa mga taga-Philadelphia. Ito po yung church. Yung sa Revelations po, merong 7 churches na nagpo-portray ng present believers, yung iba-ibang klaseng believers. So ito pong Philadelphia Churches. ay isa sa church na walang rebuke, no? Ito po ang kinuha na
talagang kinomend ni Lord. Kaya sa Revelations 3:10 to 12 po ang ating scripture. Ang sabi pong ganoon ay ganito. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hinding-hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit. Buhat sa aking Diyos, isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Yan. This is the word of the Lord. Let's pray. Dear Heavenly Father, perfect, and all your commands are pure, and it is not burdensome for us, through the power of the Holy Spirit, to obey everything that is for our own good. So, speak to us. Your servants are listening, and all God's people says, Amen, Amen. and Amen. O, sana Okay. nakita ko na yung endurance, di ba? Ito, Oo, yan, mamaya. para mapanatili, iingatan ka, para mapanatili, yan. Kumbaga, hanggang sige. sa dumating si Lord, yan. Okay. Endurance to keep justification. Number one, endurance, ha? Justified Christians are the target of Satan. They too will suffer for them to lose their gift of justification. Pakibasa mo ngayon 1 Corinthians 10:13. Sa Wala pang test wala pang, na hindi mo sa English po, sa kakayanin. Good News Translation, mas maliwanag. Sa 1 Corinthians 10:13, Good News Translation, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to test, He will give you the strength to endure it and to provide you with a way out. So, talagang matetest ka talaga, kapatid. Matetest tayong lahat. So, dadaan talaga tayo sa pagsubok dahil once na, hindi one time lang talaga yan. Justified ka once you accept the Lord Jesus Christ, hindi ba? Parang yung last week natin, di ba, nagdaan ka sa court, judicial act nga eh, na parang nasa court ka, and then ang verdict is you are not guilty. So, pero after that, hindi ka pa naman patay eh. Hindi ka pa naman, wala ka pa sa langit eh. Nandito ka pa sa mundo. Dadaan ang naka-expose ka pa. We are not sin-proof. We are still prone to sin. Andyan pa. Kaya itong sinasabi, matetest talaga tayo. Pero ang bait ng Panginoon, He will always give us the strength to endure it and to provide a way out. Yan. Yan ang pangako niya. Matetes. Ang matetes, disciples. Disciple. Okay. Sige. Okay. Pakibasa mo na rin Sige. 24:20. Dahil itong katotohanan ng salita ng Diyos, tandaan po natin. Sa Matthew 24, actually pag binasa mo yung Matthew 24, yan po yung signs of last times o end times. Nandyan po lahat yan. Darating po dyan yung mga false prophets, false teachers, mga calamities, napakarami po niya na maaring subukin ang ating pananampalataya. Doon sa verse 20 po ng Matthew 24, ang sabi, and pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath, for then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be. And unless those days were shortened, no flesh shall be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. So, paikliin ni Lord. Then, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the very elect. See, I have told you this beforehand. So, marami po talagang
nasa media, lahat ng pamamaraan, makaririnig po tayo ng mga pagtuturo na maaring mag-alis sa atin sa tunay na katotohanan. Pero hindi tayo mawawala kung hahawakan natin ang tunay eh. Huwag po tayong lilihis sa teaching ng Bible. Kaya nga tayo, last year, ang tatandaan ko, tayo pinag-aral ng husto, pinabasa sa atin ang buong Biblia. At alam ko naman na marami sa atin na sumunod. At bawat sinasabi natin, magturo lang tayo ng mabanggit lang yung isang incident. Alam mo na agad na yun ay istorya ni Abraham, yun ay istorya ni Noah. So doon pa lang, makikita mo na ikaw ay nasa tamang daan para lahat ng pagtuturo ay malalaman mo kung mali. Maririnig mo pa lang na mali na yung pagtuturo ng isang sinasabi na nagtuturo kapag ka lumihis sa salita ng Diyos. Pagka sarili niya, pag sinabing, sa palagay ko lang. Pagka meron ka nang narinig na palagay ko, wag ka na, seemingly. Oo, wag mo nang pakinggan yung palagay niya. Bayaan mong basahin niya yung salita ng Diyos at nasa sa inyo yan. Ibigay mo lang yung salita ng Diyos at nasa sa inyo na yan kung ano yung revelation na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Parang wala. Naalaala ko yung pagkakasundo ng Palestine tsaka ng Israel noong 1948 tsaka 1949. Ano yan eh, dineclare na United Nation na sa Israel. Nagkagulo. Inamen ng United Nation. Pero ang hindi ko maanohan, yung devastation at ravage and horrible result nitong second coming. Its beginning is signaled by the setting up of abomination of desolation. That means devastation, ravage, or horrible things that will happen. So, pangalawa, endured. Sa pangalawa, ito yung warning sa mga justified Christians. Once we accept our Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we were justified of all our sins. We declare war against evil forces headed by Satan. Meron na tayo ngayong bagong commander at meron tayong dating kalaban, and we are now standing on a victorious ground. Amen. Remember, he will not allow his former ally be saved so that he will work double time waiting for the chance to devour the justified children of God. Hindi na i-allow yung former. Tayo ang dating ally, tayo dating kakampi. Dating kakampi tayo ni Ngayon, Satan dahil sa mga gawa natin, di ba? Tayo kay Lord na tayo. So in Ephesians 6:10-20, be strong in the Lord and His mighty power. Dito po yung whole armor of God. Why? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Yung nasa himpapawid. Yeah. Tagalogin natin para maganan. Yeah. Sabing ganun doon sa sinabi ni Pastor Fred. Hindi bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mga kapatid, hindi nagpapakita si Satan na masama siya, yung pangit siya. Hindi magpapakita yan. Ang sabi nga gano'n, even the very elect will be deceived. Kasi kumisan, nag-aarti siyang angel. Kumisan bait-bait.
Di ba? Ang bait kaya. Pero wag ka, pag without you knowing, idinadala ka na niya sa kasamaan. Kaya sabing gano'n niya, malakasan nyo ang inyong loob, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Kaya itong Pastor. All armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword of the Spirit, the Word of God, belt of truth, and shoes, readiness to preach the gospel of salvation. At ang sabi pa doon sa talatang binasa natin, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. So, ang isa pinakamabisa ay ang panalangin. I-wrap up natin itong lahat ng armor of God na to with prayers. Di ba? Hindi po pwedeng basta makiklaim mo. At saka makapag-claim lang nito, mga kapatid, ay yung mga justified people. Those who have received the Lord Jesus Christ. Makiklaim mo ba yung helmet of salvation? Hindi ka naman tumanggap na salvation, hindi ka naman nag-repent. Di ba? Sino maaaring magkwan yan? Sino ang merong belt of truth? Ayaw mo namang basahin, ayaw mo ka namang maniwala sa truth. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi mo paniwalaan yung truth. Kaya, ito kapag tinignan natin to, di ba? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, si Lord din yan, yung righteousness niya imputed to us. Kaya tayo we are ones. Sword of the Spirit, the Word of God, belt of truth, shoes, the readiness to preach the gospel. At meron pa nga dito, yung sa ibang version, di ba, yung humility, apron of humility, meron pa yun. Kaya pagka tinignan mo lahat ito, ang isang justified person na meron kang sandata kasi you are entering war di ba? Nandiyan may giyera. Talagang kaya madalas nga sinasabi ng iba, ang hirap naman magpaka-Kristiyano. O sige, ikaw lang. May heaven and hell, sige ka. Imagine there's no heaven, no hell. Ikaw rin. Kasi pag tinignan mo, napakasarap maging Kristiyano. Alam mo kung bakit? Kakampi mo ang Diyos eh. Di ba? Bakit ka mahihirapan? Dahil ayaw mong bitawan yung lahat ng dati mong ginagawa? Hindi po mga kapatid, pinabibitawan talaga sa atin yan. At hindi mo kaya kung wala ka nga nitong mga binigay ni Lord na mga na mga sandata, na mga pangangailangan mo para yan ay mapaglabanan lahat ng mga tukso. So this world Will make you suffer. na hindi mo maunawaan is not a playground. It is a battlefield. Ground. It is a battleground, Not a battlefield. playground. Instead, this world na hindi mo maunawaan, this is a battleground. Amen. So, kailangan pagpunta sa battle, kompleto Yes. ang ating kasuotan. Kaya yung armor po ng Diyos ay bawat isa niyan ay merong purpose. Helmet of salvation. Bakit? Yung kasing playground o yung pinaglalaroan ni Satan ay yung mind natin. I-induce kanya ng mga kung ano-anong mga doubt para mawala yung, talaga ba akong ligtas na? Para pinatawad kaya ako ng Diyos? Yun nga yung mga tanong na ganon, hanggang ngayon di mo maramdaman. So, yung helmet of salvation, nandiyan yun na talagang ibibigay sa iyo ng Panginoon yung salita ng Diyos para malaman mo na, anak, save ka. Pagka tinanggap, Hebrews 10, di ba? When you confess that Jesus Christ is Lord, you are saved. Romans 10 pala, Romans 10. Pagka ikaw ay nag-confess and then believe in your heart and accept Him, di ba? You will really be saved. Kaya yung helmet of salvation, yung mind mo, i-guard ni Lord yan if you will wear the helmet of salvation. Breastplate of righteousness. Pinaigikan na di ba? Yung way mo na, oo. Kaya wini-welcome mabuti talaga nga. ang lahat sa Oo. church. Meron May isang isang church. church ang nakalagay sa unahan. Kasi doon sa Dwight L. Moody ang nakalagay sa unahan, John 3:16.
For God so loved the world. Yan ang kay Dwight L. Moody. Doon sa isang church na ito, ang nakalagay ganito, Welcome. welcome, your sins are forgiven. Yan. Kamin. Pinaalaala sa lahat ng tao na ang kanilang kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon 2024 years Yes. ago. Amen. Kaya meron tayong nagwe-welcome kamin. Baka nagigilty yung tao eh. Nagkakaroon ng paghihina. Kaya nakalagda, welcome. Your sins, are my sins are given. forgiven. Amen. Kaya yung sword of the spirit naman, hindi ba ang sandata ng yung espada ay pang offense and defense. Yan. Kaya yun naman ay salita ng Diyos na kaya nga kapag Thy words have I hidden in my heart, that I may not sin against Thee, O Lord. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay hawak mo, pwede mong sabihin sa kaaway kay Satan, no, I am saved. When I accepted the Lord Jesus Christ, I have been saved. Talk to my lawyer, talk to my judge. Parang gaganon. Kausapin mo. Naalala ko yung War Room Kung tumigil ka yung na. pelikulang War Room. Natutuwa ako doon sa bidang babae doon. Sabi niya, I declare that this house is now under the occupancy of Jesus Christ. He is now the head of this house. Parang yung dinideclare mo, inalis niya yun. Kasi nga, yung kanyang family ay mawawasak dahil nga sa gawa ng kaaway. So, you can always declare that. Kaya if you have the sword of the Spirit, pwede kang magsalita at pwede mong awayin ng kaaway talaga by the word of God. Ang natatandaan natin yung Matthew 4, yung temptation of Jesus Christ, He used the word of God to tell Satan, ay wala, you shall worship only God. Kasi pinawo-worship ng birang mo. Tsaka si Satan namimigay ng hindi naman kanya. Pinamimigay yung kayamanan ni Lord hindi naman kanya yun, di ba? Kaya matutuwa kayo kapag talaga kayo nagbasa ng Bible. At tsaka yung sword of the Spirit, yung belt of truth. Alam nyo itong mga kwanatoy, yung breastplate of righteousness, tsaka yung sword. Ang pagtutusukan niya o kayo magsusupport niyan, yung belt of truth. Yung kailangan nasa katotohanan ka. Andun ka kay Lord. Loin diba? belt. Oo, loin belt of truth. Kaya, tsaka yung shoes mo, hindi ka napupunta kung saan-saan pa. Kaya ang punta mo ay doon sa mga gawain na ng Panginoon, doon sa mga lugar na kung saan mag-glorify si Lord. Hindi ka napupunta doon. Kaya napakahalaga talaga itong Doon mga kuwan natin. sa Luke 24 Luke 11 verses 24 to 26. Ito ay isang magandang halimbawa Paalala. para sa atin. Paalaalay gamot Sa taong sa taong nangangailangan. hindi nakakalimot actually. tulad ninyo. Oo, lahat. Hindi nga malam sa kunain. Nasaan ba yung ballpen ko? Ito pala. Ayan. Yun yung Yan, example yun. ng mga taong malilimutin. Yan. At tayo'y pinaalalahanan na kailangan pagkatapos ng ating kaligtasan, we are being justified, we are put righteous in the sight of God. Kailangan ingatan natin at dagdagan natin ng Word of God. Amen. Basahin mo nga sa Luke Sa Tagalog. 11:24. Luke 11:24 to 26. Oh. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingan. Kapag wala silang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Bumalik ka rin. Naalala ko, alam mo, glory to God. Ginamit ang isang manggagawa kay Pastor Fred nung during the time na bagong-bago po kami, just right after the LSS. Hindi niya pinabayaan si Pastor Fred na dahil talaga po ang barkada niya po ay manginginom, talaga naman. Ang ginawa po nung manggagawa na yon ay sinama si Pastor Fred sa maraming prayer meeting niya. Sabi, ito ho ang ibinigay niya.
Kapag kaya ang masamang espiritu na yan sa'yo na tinanggal, ay hindi mo pinalitan ng mga bagay na para kay Lord, yan ay madaling bumalik sa'yo. So, instead na mga alak o yung mga pag-inom after office hour, ang pinupuntahan na ngayon ni Pastor Fred ay mga prayer meeting. Kasi ito nga yung word eh. Sabing ganun nung kapag ka malinis ka na, pagkatapos, wala kang mang ibang ipinalit doon sa kalinisan na yon ng kinuan, babalik talaga yung masamang espiritu kasi Pito. kasi open eh. Open yung mo eh. Open yung buhay mo, yung heart mo eh. Hindi mo pinalitan eh ng Word of God. Kaya sabing ganon, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. At sa pagbabalik niya ay madadat niyang malinis at maayos ang bahay. Wow! O, wala siyang ipinalit, walang kwan, walang bantay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pa. Espiritu mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ayan. Oh, bigat Mas ano. masama. Ito po yung sinasabing BSDU. Oh, balik sa dating ugali, mas masama pa. 2 Peter 2:26. O sige, yung 2 Kasi Peter ang 2:20. Ang ano, 2:20. Hindi, yung 2:20 muna. Teka, yung- Muna. O yung aso. Bumabalik Nasa 2 sa Peter ano 2 yun. yan. sige, Sige, doon muna sa 2:20. Sa Ingles. 2:20. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior, Jesus Christ, and are again entangled in it, and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. Masahol pa sa dati, Masahol pa sa dati. Sa Tagalog, napakaganda. Sabing gano'n niya. Sa verse 20, sa Tagalog. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang naakit sa dating masamang gawain at tuluyang nahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Yun rin yun yung doon sa Luke 11. Kaya napakahalaga po na yung ating justification ay mag-endure tayo o pangalagaan natin hanggang sa huli, hanggang the judgment day, the day of the Lord. Kaya ito po ay itinitake up natin dahil hindi po biro-biro yung ating pag-aaral, hindi po yung basta justified ka, pinabayaan na lang namin yung pagtuturo na yan at bahala ka, basta yan, sinabi ko na nga, pupukpukin na nga kita sa ulo, sabi nga ni Kwan paulit-ulit na lang yung justification. Pero ano nga ang gagawin? Ano yung mga warning? Kaya ito po yung warning isa. Dahil kapag ka hindi mo pinalitan ng salita ng Diyos ang mga masasamang ginagawa mo dati, ay ang tendency po ay bumalik ka sa dati. At yun yung sabi mo sa verse 22, Pastor. Okay. Ito na yung Tagalog. tumatahol ka. Tumatagal, Oo, Tagalog. sige. Tagalog. Ako na lang. Ikaw, tahol ka na lang ng tao. Ang nangyari sa kanila ay magpapatunay na totoo ang kasabihan. Itong kasabihan. Ang aso, pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa nito. Yan. At ang baboy na pinanliguan ay bumabalik pa rin sa putikan. So ito yun. Biro mo, nilinis na tayo ni Lord. Lalo na yung baboy, imagine mo, di ba? Tapos babalik ka na naman dyan. Uy, dato na yan eh. Tapos na yan eh. Huwag ka na Baboy na dyan. Baboy na. Naturalesa sa baboy yun, ano? Masama sa iyo, baboy. Kaya nga, ang high blood. hindi. Pagka-baboy ka, dati, naging tupa ka na eh. Di ba? Pagka na kay Lord ka na, hindi ka na baboy. Tupa ka na. Kaya ang tupa, masunurin at sumusunod sa shepherd o sa pastol. Kaya yan na yung magiging kalalagayan natin. Huwag po tayong ganyan. Oo. So kung ganon, anong gagawin natin? Hebrews 12. Oo, mamaya na 15. yan, Pastor. Batayin mo sige. natin siya. Oo, kasi napakaganda na may warning, di ba? How to endure. Kinakailangan ng mga justified people ang ating pinag-uusapan. Tayo po ay nasa mundo pa. Andito pa tayo sa mga tukso na we entered a battlefield na kinakailangan natin ng sandata upang mapaglabanan. Kaya ito pong kung hindi tayo makikinig sa ating commander-in-chief,
tayo po ay mababalik sa dati nating na mas masama. Tandaan natin, si Satan nagdo-double time po yan. Kaya hindi siya nagpapabaya. Kaya bago po kami magpatuloy, batiin muna natin ang mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Yan, ito po yung mga justified people na masaya ngayong araw na to. Si Sister Marisa Roraldo, si Sister Grace Ann Kiman, Sister Monique Tabora, Sister Nora Noche, Sister Rosita Ibanez, nasa Middle East po ngayon si Beng Banez. At belated happy birthday kay Sister Maura Gonzalez, Sister Tessie Anaki. Purihin ng Panginoon. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Brother Bong, batiin natin siya. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Yan. At ngayon naman ay isang announcement para sa ating mga kabataan. Meron po tayong CSM Valentine's post-Valentine party. Ito po ay mangyayari sa February 25 from 2 p.m. to 6 p.m. at Cramsis, Makati West po. Ang dress code po is smart casual. Ang team po, color team is red, pink, and white. At meron po kayong mga ng love offering para sa pagkain nito, 250 per head. So, ang kanila pong team is 1 John 4:16 to 18. At ang title nila is Rhythms of Love. Yan, mga kapatid, payagan nyo po yung mga anak nyo kaysa kung saan magpunta. Bayaan yung magkaroon sila ng mga chains ng barkada. Di ba? Yung mga kaibigan nila dapat ang hirap po. Actually, ang mga kabataan ay ang nagiging problema niyan is peer pressure. Di ba? So, kung hindi natin sila i-draw sa mga ganitong grupo, mahihirapan po sila. Sila po ay madaling mahahawa. Tandaan po natin, bad companions ruin good character. Kaya kinakailangan ng kanilang mga companions ay yung mga godly people too. Kaya makatatagpuan lang natin yan sa ganitong gawain, pasabahin niyo po sila kung paano sila mag-celebrate. At pakinggan din po natin ang repeat new song of the week, Salamat at Nakilala Kita, O Heso Kristo, composed by Sister Mercy Lalug, arranged by Brother S.J. Garcia. Purihin ng Panginoon. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Heso Kristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot umarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Heso Kristo. Mga
problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Binigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Jesucristo, hindi na ako titigil sa pag-awit sa'yo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Yeah. Sige. Purihin ng Panginoon. Talaga, no? Para wag bumalik. Oo. Kinakailangan talagang maglingkod tayo kay Lord para hindi tayo bumalik. Palitan natin yung ating ways na ngayon, hindi ba? Sa Hebrews 12:15, ang sabing ganon sa Tagalog. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Huwag Talagang kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Ayan. Amen. Ulitin mo. Sabi nga, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag nating talikuran ako. Talagan man. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob at dahil dito'y napapasama ang iba. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob nang dahil dito'y napapasama ang iba. Bakit kaya napapasama ang iba? Kasi pagka may sama ka ng loob sa iba, ay maaring nakapagsasalita ka ng hindi maganda. Kaya napapasama, hindi ba? Yan ang kondon. Yan, consequence talaga yun, mga kapatid. Hindi uubra, naturalesa sa ating mga tao yan eh. Pagka hindi mo gusto, di ba? See to it that no one falls short Oo. of the grace of God. Kaya grasya na nga lang, huwag na nating sayangin. Pa. Kaya sabi ganon. Ngayon, itong vision naman ng final judgment, may didiscuss si pastor na doon sa Revelations nga na churches, di ba? Mamaya, pero sabing ganon, with the second coming of Christ, the resurrection of the dead, and the final judgment, human history as we currently know it will come to an end. Andun na yan eh, pagka nagbasa ka, lalo na sa Luke, doon sa Peter, imagine mo pagka, sabi nga doon sa Peter, kung itong mundo na to ay magugunaw sa pamagitan ng fire,
Anong klaseng tao ka na? Anong klaseng tao ka tayo dapat maging kwan? Sabi nga na, the time of mercy will draw to a close for those in rebellion against God. Darating po ang panahon na matatapos rin yung grasya at awa ng Diyos. Hanggang ngayon, hanggat buhay ka, andito pa tayo. Andiyan pa po ang angaw at grasya ng Diyos, naghihintay para magbalik loob tayo kung ano man ang ginagawa nating hindi maganda. Bitawan na po natin yon, tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. At tayo po'y maglingkod katulad ng song natin kanina. And along with the chance to escape His wrath and ang punishment, kaya may chance pa tayo para yung wrath and punishment natin on the judgment day ay maiwasan natin. Sabi nga kasi, evildoers will be banished from His kingdom forever and enter into punishment, eternal punishment, which is hell. And those who have responded to the light God gave them will share into eternal joy, which is heaven. So ito pong heaven and hell will be our next topic sa mga susunod po namin. At ito po itong dalawa pong lugar na to ang magiging topic natin. Pero before that, let's see the vision of the final judgment. Tawagin ko po si Pastor Fred para i-discuss po tong Revelations. Okay. The judgment on lukewarm Christians. Revelation 3:14 to 22. To the church in Laodicea, to the angel of the church in Laodicea writes, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are either cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth. I do not need anything. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so that you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am, standing at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me. Verse 21, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Purihin ng Panginoon. So yung kanyang lukewarm. Sa Tagalog kasi ang ganda dito sa Pastor 17 to 18. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, wala kang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang kahihiyan mong kahubaran. Kaya sabi nga lang, kayamanan, mahalagang hiyas,
maging ginto't pilak, di maihahambing sa pag-ibig mo sa akin, walang kupas, di nagmabago magpakailanman. O Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita para hindi tayo maging lukewarm. Di ba? Pastor, ano ba yung lukewarm? Teka muna. Meron kang Pag kanina sinabi yun. mong lukewarm, no refreshment to the Lord. Hindi, hindi nasisiyahan yung Panginoon. This is metaphorically the state of Laodicean church. Bakit nagiging lukewarm? Kayo, bakit nagiging lukewarm? Halimbawa, kape. Bakit yung kape nagiging lukewarm? Ang alin? Kaya meron doon, umiinom ng kape, nakapatong sa, yung sa initan, ano. Ang lukewarm pong ito ayon doon sa Vine's Dictionary. Updated po ito. Pag lukewarm, mainit kasi, hindi ba? Mainit, hindi mo maano eh. Napapaso ka. Dating sobrang init, Anong gagawin mo? Ang ginawa doon sa description ng lukewarm. Bible Dictionary, binantuan mo. Di malamig na ngayon. Naging maligamgam. Ininom ngayon ng ano. Nakipag-compromise. Ininom ngayon. Noong binigyan mo ng kape. Spit. Nawala yung magandang lasa. Sabi na, sino timpla ng kape? Hindi ito lumamig. Oo. Hindi basta yung lumamig lang. Ito ay dinagdagan Yun ang mo. nasa Vines. Yun yung, yun yung pagkakadescribe. Na sobra mong init dati. Oo, pagkatapos nga here comes, ayan nga yung kaaway eh, hindi ba? Tapos binantuan ka ng malamig, Sabi sa Galatians, you Compromise. started in the spirit, but you end but up. now you End end up. in the flesh. Oo. Mainit na mainit. Kaya kala mo ang yaman mo, kala mo galing-galing mo na. Pagkatapos pagkakwan, di ba? Oh, yun, yung pala hubad ka, yun ay ang isa. naked. Ah, Oo. Kaya, Pastor, siguro yung iba sa susunod. Oo. Wala naman tayong oras. Oo. Kasi, ang kwan na. Kaya sabi nga ganun dun sa, yung Revelations 20:11 to 12 po kasi, sabing ganun yan. Kaya napakaganda na ingatan natin, let us keep on. Yung the flame of our faith, di ba? Kaya, then I saw a great white throne in him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Kaya sa Revelations 20:15, sabi nga, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Huwag nating hayaan ng ating pangalan ay mabura. Mabura. Dito rin po kasi sa Revelations 3, dito po sa verse 5, sabi nga doon dito sa Sardis, sabi niya, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Huwag nating hayaan ang ating pangalan ay mawala sa aklat ng buhay. Kaya sabing gano'n niya, and you have few names even in Sardis who have not defiled their garments. And they walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments. And I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father, before his angels. He who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Okay. Kaya- Yung mga may tenga, makinig. Kaya, Merong isang, isang instruction sa church in Laodicea. Ito po is instructions ng ating Panginoon.
the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. Sa verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. Be honest and repent. Here I am. I am knocking at your door. Open. I will eat with you and you will eat with me. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala na tinanggap namin ngayong araw na ito. We stand on the victorious ground and we are sure winner because of your Son, Jesus Christ. And we claim that today we are aware, we are conscious that the salvation that we have received is for us through the Word of God that you have inspired with us, O Lord, with rebukes and discipline. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. And let's Amen. maintain na tayo po ay yung great crowd na makikita sa heaven, na walang gagawin kundi ang umawit at sumamba sa Panginoon. Kaya ang sasabihin natin to, wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal si Yahweh na makapangyarihan. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningan laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaniningay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ika'y banal. O Yahweh, ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaniningay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ika'y banal. Purihin ang Panginoon, and let's see na tayo po ay let's maintain our justification para tayo'y masama sa mga umaawit ng ganyan. Purihin ang Panginoon. Next week po ay we will be discussing another topic para yung justification natin na ma-maintain. Purihin ang Panginoon. Bukas po ay meron pang GMJ. God bless everybody! 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.